Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. Tayo ngayon ay nasa 11:44. Today, I ask the Lord's pardon for all the offenses committed in our convents, from which His divine heart suffers. Ngayon, humingi ako ng tawad sa Panginoon para sa lahat ng mga pagkakasala na nagawa sa aming mga kumbento, kung saan ang kanyang banal na puso ay naghihirap. Siyempre, kahit mga kumbento yan, may mga kasalanan na nagaganap. For instance, the bullying that Faustina experienced inside the convent. These are offenses committed in the convent. And the Divine Mercy is suffering from this. Alam nyo, mas mataas ang accountability kapag ang isang tao ay nasa mataas na posisyon, or you hold a status higher than the rest. For example, you are in the religious life, and my neighbor, ano, kapitbahay, ordinaryong tao lang, nakakasimba naman, no? And then I also know someone who's a religious madre. Sige, let's take for example madre yun. This is fictional, kumbaga. They do not exist. Kunwari lang. Kapag halimbawa pareho ang offense. Halimbawa ang offense ng kapitbahay ko, mayroon siyang relasyon to someone, relasyon na hindi tama, no? Halimbawa lang. And then here comes another nun who also happens to have a relation to someone. So pareho, 'di ba? At di kasi titingnan mo, pareho yung kasalanan. Parang pareho halimbawa, no? Ngayon, sa tingin niyo, sino ang mas mabigat ang kaparusahan? Siyempre, the nun, no, yung madre na kakilala natin, halimbawa, that is committing the same sin as our neighbor, mas mataas ang accountability niya. Kasi, alam niya yan eh. Alam niya na mali yan. At yan ay paulit-ulit na sinasabi. Again, I'm just telling you that this is not a true story, no? Nag-example lang ako. Or kahit pa yung kasalanan na maliit lang, halimbawa maliit lang, venial, no? Again, mas mataas ang accountability of the person in the religious life than on the man on the street. So, ganon. Kaya kahit na pareho ang kasalanan na kinocommit, we cannot say that tao lang yan. Tao lang tayo, nagkakamali. Tao lang ganyan-ganyan. No, it does not apply. Kasi nga, more is expected from someone of higher status, of higher position. So, ganun po yun. Now, when Faustina asked for pardon for all the offenses committed in the convent, yung kasamahan mo sa opisina na binubuli ka, of course, that person is accountable. Nambubuli siya eh. Pero, isang madre na nambubuli sa kapwa madre, aba ay mas malaki ang kasalanan, mas malaki ang offense na ito, therefore, mas malaki ang
kaparusahan. Kasi nga, alam mo yun eh, bilang madre. Kaya lang because you were carried away by your emotion, hindi excuse. Hindi yun excuse. Another example would be, nakita mo na mali ang ginagawa ng isang tao. Okay? And then, you tell that person, kapatid, pinapaalala ko lang sa'yo na ganito, ganyan. Ang iyong ginagawa ay hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, hindi naaayon sa ating paniniwala, pananampalataya. Kapatid, sana ay itigil na. Okay. So you have spoken, nakita mong mali. You have spoken. Now, if that person will listen to you, good. Babaguhin niya, halimbawa, no? She would try her best to correct her mistake. Magsisi, magbago. Eh, pag ang tao na yon, after mong sinabihan, hindi pa rin nagbago, wala ka ng accountability. Kasi sinabi mo na. So, sinabi na natin na mali, pinaalala natin, but then the person did not listen and continues the work, mas mataas na yung accountability niya. Kaysa nung hindi siya nasasabihan. Pero on the other hand, kapag nakita mo na mali ang ginagawa ng kapwa mo at ikaw ay nanatiling tahimik, mas malaki ang accountability mo kaysa doon sa nagkakamaling tao. Kasi nga, nanatili kang bulag, nanatili kang bingi, nanatili kang pipi, wala kang ginawa. Basically, wala kang ginawa. Kahit ipanalangin, wala. Deadma. Walang pakialam. So if you see something that is happening in the community, in the country, in the world, at ikaw ay nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan, then you have a big accountability to the Lord. Kasi alam mo that it is your duty as a devotee, halimbawa, no, of the Divine Mercy. Alam mo na may dapat kang gawin and you did not do anything. Nakita mo that the person is suffering, nadaanan mo sa kalsada, tiningnan mo lang, and then sabi mo, ay nakakaawa naman. So, you are also committing a sin. You're committing an offense, and you will be accountable for that. Kaya ano no, kapag marami ka ng alam, at ikaw ay nanatiling hindi mo ginagawa ang mga bagay, eh alam mo na nga may knowledge ka na, tapos wala ka pa rin ginawa, mas malaki ang accountability mo. Maigi pa na wala ka alam. But then again, ignorance of the law excuses no one. Siyempre, meron ka pa ring kaparusahan. Kahit hindi ko naman alam eh. Diba? Ignorance of the law nga. Batas na yun eh. Kasi sinabi mong hindi mo alam, diba? Ano ka na, but then there's a first offense, second offense, third offense. Mas malaki ang kaparusahan sa third offense. Baka hindi na pwede, no? Makulong ka na. No? So, ganon. Halimbawa, first time mo nag-violate ng isang bagong ordinance, patatawarin ka pa eh. No? Pangalawa, may fine ka na 100 pesos. Pangatlong offense, 500 ang kapatawaran mo. So, kasi nga alam mo na. No? Pero, yun nga, kahit hindi mo alam, nag-e-exist ang batas, pasensya na, hindi mo alam, mababa lang mababa lang ang iyong kaparusahan, pero hindi ka ligtas. Lalo na sa mga natural law, divine law. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko naman po alam hindi ko naman po nakikita. Ang hirap nun, alam nyo, yung hindi mo nakikita, the unseen. Dahil hindi mo nakikita, akala mo, hindi nag-exist.
So, ang nangyari, hindi ka naniwala. That is the divine law. Okay, ano natin, mining. Hindi ka naniwala na may batas ang kalikasan. Sisingilin ka niyan pagdating ng panahon. Again, ignorance of the law is not an excuse. No, ginawa mo yun eh. Hala, sige, putol ka ng putol ng puno, no? Kala mo okay lang yun. O kaya na-normalize mo na sa sarili mo na okay lang yun. Pero, may panahon pa rin ng payback time. Babalik at babalik sa iyo. Okay? So, iba yung wala ka alam, pero nakapag-commit ka ng pagkakamali, may parusa pa rin. Iba pa din ang level ng alam mo, kinumit mo pa. Alam mo, 10 commandments, alam mo yung 10 commandments, ginawa mo pa rin. No? Eh, dahil alam mo na, mas matindi ang kaparusahan. So, Pausanias was praying for all the offenses committed in their convents. At napakarami yon. Ngayon, mas mataas ang accountability ng mga yon. Kasi nga, they are in the religious life. Kesa dun sa isang organization outside, no? Sa isang halimbawa ay organisasyon, isang political, let's say political organization, nagkakamali, mas malaki pa ang offense. Mas malaki, I mean, ang kaparusahan and accountability. The same as yung mga bagong halal natin, may accountability na yan. Kasi ipinoto na natin yan eh, mabigat na ang accountability nila. Ganon din ang Pope Leo. Ang bigat ng accountability niyan kasi ang bigat na ng kanyang posisyon, ang bigat na ng kanyang responsibility, hindi naman sa bawal magkamali, no? Pero pag nagkamali sila, ang laki ng effect kasi syempre, halimbawa, Pope ka, no? Nagkamali ka talaga na. Ang affected would be the whole church, no? Kaya, the same offense. Pero dahil Pope siya, mas malaki ang accountability niya. If you are a coordinator in your parish, hindi ho simple ang accountability mo niyan. No? You will be more accountable than your subordinate. So let that be a reminder. Tayo ngayon, nagti 3 a.m. Every day we pray, every day we do something, no, for the glory of the Lord. Kapag tayo nagkakamali na, when we commit offense, mas malaki na po ang kaparusahan. And for us, as Divine Mercy devotees, no, iba ang responsibility ng ordinary deboto sa responsibility natin that we wake up every 3 o'clock in the morning. Mas whether you like it or not, we have more responsibilities. And when we commit offenses, mas malaki na po yung ating kailangang bawiin. At the same time naman kasi, kapag tayo naman ang nanalangin, halimbawa, mas malaki din yung chance of manifestation or being granted, no? Kasi marami tayong merit. Kaysa dun sa isang ordinary tayong humihingi sa Diyos ng something, you're praying for something, ordinary person, medyo matagal-tagal because the light that person has, medyo konti lang. Pero kapag tayo, everyday we pray, mas lumalaki naman yung ating liwanag, mas nagiging makabuluhan yung ating panalangin. Ang atin namang, ang effect naman na nagagawa natin ay mas malaki ang effect din, positive effect.